adjusting entry for merchandise inventory. The beginning and ending merchandise inventories for Peak Finger Company for the year ended December 31, 2020 are as follows. Merchandise inventory January 1, 300,000. Merchandise inventory December 31, 230,000. Prepare the adjusting entries to update the merchandise inventory account as at December 31, 2020. Okay, so ibig sabihin, noong January 1, 2020, ang merchandise inventory ni Peak Finger Company ay 300,000 pesos noong January 1. Pagdating ng December 31, 2020, yung cost ng merchandise inventory ni Peak Finger ay 230,000 na lang. So, kailangan na natin i-update ang balance ng merchandise inventory account. So, kung ilalagay natin to sa T account, ganito yung itsura niya. Ito na lang. Merchandise inventory. Ayan, ganyan siya. T account. January 1 balance ay 300,000. Ngayon, December 31 na, dapat na nating i-update ang balance nito. So, dapat December 31, ang balance niya ay 230,000 na. So, ibig sabihin, kailangan na nating i-update itong merchandise inventory account. Yung 300, gagawin na natin 230,000. So, paano yun? So, madali lang naman ang adjusting entry for merchandise inventory. Madali lang din naman siyang tandaan. So, to record yung adjusting entries dito sa problem na to, ang una natin gagawin is ika-cancel lang natin yung beginning and i-establish natin yung ending inventory. So, cancel muna the beginning. 2020, December 31. Okay. Cancel the beginning inventory. So, paano natin i-cancel to? So, para mag-cancel yung merchandise inventory beginning, so, kailangan natin maglagay ng 300,000 sa credit. So, magka-cancel lang yung dalawang yan. Cancel the beginning inventory. So, ang entry natin, debit, income, summary, credit, merchandise, inventory. January 1, 300,000. Cancel the beginning inventory. So, pag pinost natin itong credit ng merchandise inventory, ganito yung magiging itsura niya. So, magka-cancel na siya. Cancel. Next, establish the ending inventory. Debit, merchandise inventory, December 31, 230,000. Credit, income, summary, 230,000. So, madali lang din naman siyang tandaan. To record adjusting entries ng inventories, cancel the beginning, debit income summary, credit merchandise inventory, and after nating makancel yung beginning, establish the ending inventory. Debit merchandise inventory, credit income summary. Kaya nga credit ang entry natin to cancel the inventory. So, kagaya nito. Naglagay tayo ng credit dito para makancel yung beginning inventory. And nag-debit tayo ng merchandise inventory.
So kapag pinost natin to, 230,000. So ganyan ang mangyayari pag pinost natin to. Merchandise inventory debit. Debit siya dito. Na-arrive na natin yung ending balance. Okay, pero bakit income summary yung kapartner? O yung ipapaliwanag namin sa inyo kung bakit ganito yung nagiging entry natin to record the adjusting entries for merchandise inventory. Actually, madali nga siyang tandaan, kagaya nga ng binabanggit ko kanina. Madali siyang tandaan, so simply debit, income summary, credit, merchandise inventory para makancel lang yung beginning. And debit, merchandise inventory, credit, income summary para ma-establish naman yung ending. Madaling tandaan, pero bakit ganito yung entry? Now, para mas maintindihan nyo kung bakit income summary ang account na kapartner ng inventory, kailangan alam nyo kung para saan yung account na income summary. Ang income summary account, okay, from the term itself, income summary, dito pumapasok sa account na to ang net income ng entity. Dito rin pumapasok yung net loss ng entity. So, yung amount ng profit na nakukompute nyo sa income statement, dito siya ilalagay. So, ang laman ng income summary ay ang net income ng entity or net loss ng entity. Kapag ang income summary account ay naka-credit balance, meaning ang operations ng business ay profit. Kumita yung business kapag nakita mong income summary ay credit balance, meaning may profit sila. Ang income summary, it can be credit balance, it can be debit balance. Kapag naman debit balance ang nakita mo sa income summary na ending balance niya, ibig sabihin ang operations ng business ay loss. So kapag ang income summary, credit balance niya ay, kapag naka-credit balance, ang ending balance niya, profit. Kapag naka-debit balance, loss. Okay, record lang tayo ng income summary. And remember, ang inventory ay kino-consider din in determining the profit ng entity. Although balance sheet account yung mga yan, kino-consider yan in determining the net income of the business. So, paano siya nako-consider? Nandun siya sa computation ng cost of sales. Remember to compute cost of sales, beginning plus purchases less ending equals cost of sales. So, since kino-consider siya sa net income computation, income summary ang kasama niya. Kahit balance sheet account yan. Okay. Ngayon, paano mag-compute ng profit sa merchandising operations? So, to determine profit, normally nagsisimula sa sales. Net sales or sales. Less. Anong less natin dito? Cost of sales. Sales less cost of sales. Gross profit. Gross profit. How to compute net income after gross profit? Susundan na natin yan na expense. Gross profit minus expense, yan na yung net income na pupunta sa income summary na account. Sales, normal balance ng sales. Credit. Cost of sales, normal balance niya. So, since pabawas siya, in determining net income, sales minus cost of sales, debit ang normal balance ng cost of sales. And kung may background ka na ng perpetual inventory system, may account na ginagamit doon na cost of sales, which is debit balance din. Gross profit. So, gross profit sa basic accounting, wala namang gross profit na account. So, hindi natin lalagyan yan ng credit or debit.
expense. Normal balance ng expense ay debit. Yes, debit. How about net income? Remember, itong net income na figure dito, ito na yung pupunta sa income summary na account. Kung net income, yan ay credit. Profit. Kung yan ay net loss, debit. So, ibig sabihin, lahat ng mga income statement account na credit ang balance, meaning ang impact niya sa profit ay padagdag. Kagaya nito, sales. Sales, income account, the more na dumadami, yan, dumadami rin ang profit. Ganun din yung mga other income accounts, mga credit balance. So, ang net income ay credit. Now, how to compute cost of sales? So, to compute cost of sales, how to compute cost of sales? To compute cost of sales, una, beginning inventory. Recall natin yung cost of sales knowledge natin. Add, anong i-add? Purchases. Less purchase returns and allowances. Pabawas. Less purchase discounts. Pabawas. Add, ano pa? Freight in. Total nila ay total goods available for sale. Less ending inventory. Yan na yung ating cost of sales, which is debit balance. Okay, isa-isahin natin. Beginning inventory, normal balance niya ay debit. For balance sheet and income statement, sa debit siya ilalagay. Purchases, yan ay debit, normal balance. Purchase returns and allowances, normal balance niya ay credit. Normal balance ng purchase discount, credit. Normal balance ng freight in, debit. Total goods available for sale, not applicable kasi hindi naman yan account item. Ending inventory, normal balance niya, debit sa balance sheet. Debit balance lagi ang inventory. Pero sa income statement purposes kasi, since kino-consider ito in determining the net income ng business, kasi parte siya ng cost of sales, siya ay credit. Okay. Lahat ng debit side dito increases cost of sales. Kasi positive ang treatment sa kanya. Padagdag ang treatment sa kanya in determining cost of sales. So, yung beginning inventory, purchases, at freight in, debit balance, padagdag ang impact niya sa cost of sales, which is debit balance din. Which is, ang cost of sales ay debit balance, binabawasan niya ang sales para ma-determine yung net income. So, ibig sabihin, kaya debit income summary yung ating beginning inventory to cancel the beginning inventory. Kasi, ang impact niya sa net income natin ay pabawas. Remember, positive siya dito in determining cost of sales. Positive ang beginning inventory in determining the cost of sales amount. Which is, yung cost of sales is debit balance. Pabawas naman yung impact niya in determining net income.
Kaya, beginning inventory decreases net income. Kasi dinadagdagan niya ang cost of sales, which is binabawas naman sa sales para makompute yung net income. And yung ending inventory naman, since ito ay credit, pabawas. Binabawasan niya yung mga figures in determining cost of sales. So, kapag nababawasan ang cost of sales, nadagdagan ang ating net income. Kasi nababawasan niya yung cost of sales, which is yung cost of sales, binabawas naman to determine the net income. Kapag nababawasan natin yung cost of sales, mas dumadagdag yung ating net income. Kaya siya credit dito. And kaya din credit yung income summary sa entry natin doon sa establish the ending inventory. Kasi nga ang impact ng ending inventory sa profit ay padagdag. And i-recall din natin kung ano ang treatment or kung paano ang treatment ng merchandise inventory sa paggawa ng worksheet. So kung naalala nyo pa, ang structure ng worksheet natin ay nandito yung unadjusted trial balance, nandito naman ang adjusting entries, then nandito ang adjusted trial balance, then income statement, then balance sheet. Siyempre may mga debit credit pa yan sa ilalim, pero hindi na natin lalagyan yung iba. Ang lalagyan na lang natin dito yung debit at credit ng income statement. Tandaan nyo pa ang treatment ng merchandise inventory sa worksheet. So assuming na worksheet ito, merchandise inventory. So ganito siya, di ba? Yung beginning balance ng merchandise inventory, ilalagay natin siya sa debit side ng income statement. Kasi nga sinasama siya in determining net income. Kasi kasama yung inventory sa cost of sales. Kaya sinasama din yung inventory account sa income statement ng worksheet. Then yung ending balance naman ng merchandise inventory, nilalagay natin sa credit. Ayan, ganyan siya. Income statement, ito yung income statement section ng worksheet. So, ano pa yung mga makikita nyo sa debit side ng income statement sa worksheet? Bukod sa merchandise inventory. Siyempre, dyan nyo rin makikita yung expenses. Yung lahat ng expenses ng business, dito nyo siya nilalagay sa debit side ng income statement portion. Since pareha silang nasa debit side, merchandise inventory beginning at expense, which is debit side sa income summary section ng worksheet, binabawasan nila yung mga income accounts in determining the net income. Since pareha silang nasa debit side, meaning pabawas ang treatment sa kanila in determining net income. Expense tsaka merchandise inventory beginning. Kaya nga debit side dito yung income summary para sa cancellation ng merchandise inventory. And sa credit side naman, ano naman yung mga nakikita nyo sa credit side ng income statement sa worksheet bukod dun sa merchandise inventory end? So, dyan nyo naman makikita yung mga income accounts. Like yung sales. So, yung sales natin, dito natin nilalagay yan sa credit side ng income statement ng worksheet. So, ibig sabihin, lahat naman ng credit side dito sa income statement natin sa worksheet, dinadagdagan niya yung net income. So, kagaya nitong sales, positive ang treatment sa kanya. Naka-plus siya in determining
the net income of the business. So, ganun din yung merchandise inventory. Dinadagdagan niya yung net income ng business by deducting the ending inventory in computing cost of sales. And kaya din, credit income summary dito yung entry in recording the ending inventory. So, isipin nyo na lang na itong income summary section ng worksheet ay T-account din ng account na income summary.